sa inyo Marlica, hindi ka lahat namin marinig. ang ating hindi ba ako naririnig? Ayan. Okay na. Okay. Go ahead. So magandang araw po sa lahat na nandito ngayon sa Zoom. At syempre ang ating pinaka-espesyal na bisita, ang ating former Senator Gregorio Gringo Nasan, Sir. Magandang araw po sa inyo lahat. At kay Attorney Harry Roque at sa lahat po ng mga guests natin ngayon. Siguro pagbigyan natin ng introduction ng ating mahal na Senador Greg Onasan, Sir. Ako, dito po, Ma'am Maharlika, no? Sek Harry, gabi ho. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ito. Alam naman ho ninyo, ang pinanggalingan ko, ako'y 17 years na sundalo. Tapos nagrebelde, lumabas sa sistema ng 7 taon. And then 21 years na senador, kauna-unahang, di naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, kauna-unahang independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na nanalo, hindi lang isang beses kundi 4 na beses. Nagkasabay nga ho kami ni Sek Harry, no? Pero pareho kaming talo noon nung huling halalan. So, nandito ako ngayon para hindi ho ako nangangampanya dahil sabi nga kanina ni Ma'am Melody, ni Brother Bebot Padilla, ni Rosemary na hindi na ito tungkol kay Tatay Digong. Tungkol na po ito sa bansa natin, yung kasarinlan natin, yung hustisya. Idagdag pa ninyo yung napapansin ng mga kabayan natin, parang nawala yung good manners and right conduct. Gumagana yung korte natin. Yung justice system natin, buhay naman. Hindi naman tayo failed state. So, hindi naman perfecto, no? So, ang pinagtataka natin at yung mga marami nating kababayan, bakit natin pinaubaya si former President Duterte sa ibang korte, sa ibang bansa? Ano ho ang ibig sabihin nun? Inaamin ba natin na hindi natin kayang magpairal ng hustisya sa isang dating Pangulo? Isa pa ho, kung hindi natin kayang pairalin ng hustisya sa isang dating Pangulo, umaasa po ba tayo na kaya nating magbigay ng hustisya sa ordinaryong Pilipino, sa pangkaraniwang Pilipino? Yun yung mga katanungan. At kahit na ho ano ang mangyari dito sa darating na halalan sa Lunes, hindi ho natin titigilan ito. Hanggat hindi tayo narinig ng ICC, ng Korte Suprema, at yung mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na mabigat ang kalooban. No? Nakikita naman natin. Yung ibang mga kababayan natin, nag-absent sa trabaho. Gumagastos ng sariling pera para pumunta dyan sa kinapipiitan ng ating dating Pangulo. So, sakripisyo po ito. Ibig sabihin, global po ito. Hindi mo ito localized at hindi ito iilang Pilipino lamang. So, ang hinahangad lang natin dito is justisya. Kaya sabi namin, pabalikin. Bring him home. No? Pabalikin, dating Pangulo dito para malapit, no, sa mga kababayan niya. Ito nyo na ho, no? Anong nangyari? Nagbakasyon, 80 anyos na po ang dating Pangulo. Nagbakasyon sa Hong Kong. Pagbalik dito, hindi pinagpalit ng damit. Hindi pinalapitan sa abogado, sa mga nurse, sa doktor, sa harap ng pamilya. Ma'am Maharlika, no, Sek Harry, yan ba yung ugaling Pilipino? Yun ang kinasasama ng loob ng ating mga kababayan. Kaya ito ho kami ngayon, kumukonsulta sa inyo para malaman namin kung anong gagawin natin. Wala ho itong kinalaman sa eleksyon. Manalo, matalo, hindi ho problema yan. Pero kailangan makamit natin yung hustisya, hindi lamang para sa dating Pangulo, kundi yung kasarinlan natin na nakataya rito. Well, Senator, sabi nyo, signature campaign. Kasama ko po ngayon to mga Pilipino dito sa Hamburg, no? Paano po sila makakasapi dito sa signature campaign na ito? Meron ba tayong electronic signature campaign? Opo, i-forward doon namin sa inyo para alam nila online. At saka gusto rin natin makasiguro na yung lalagda ron ay totoong tao. Baka pagbintangan pa tayo ng dagdag bawas. Alam nyo naman,
yung mga malilikot ang isip, porket hindi sila ang nakikinabang, akala nila tayo katulad nilang mga malisyoso. So sabi ko namin na bawat lagda is an expression of commitment. At totoong tao itong pumipirma. Hindi ito mga ghost signatures. Yes. Okay. Senator Greg, Opo. thank you no dahil kayo ay nanindigan at talagang dinamayan niyo ang Pangulong Duterte sa injustice na ginawa ng kasakulukuyang gobyerno. I believe po ay naglingkod din kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Nung narinig niyo po ang kaniyang endorsement sa inyo, direct from The Hague, ano po yung sa tingin ninyo nag-inspire kay Pangulo kung bakit na kayo inendorso at ano yung nakita niya sa yung mabuting ginawa mo nung kayo po ay lingkod bayan pa? Naku ma'am, Maharlika, mabuti ho, tinanong ninyo yan. Siguro mga 1 buwan na nakakalipas, nagpunta ho ako sa Davao. Pinuntahan ko si Mayor Baste Duterte. Dahil si Kwan po, si former President Duterte ay card-bearing member ng Guardians. Yung grassroots organization natin, no? At card-bearing member ng Reform the Armed Forces Movement after 1986. So, yun ho ang nag-udyok sa akin, no, para pumunta ron. Binibigyan ko lang po sa pahintulot ninyo ng background kayo, no. Nung ako nagtatago, 5 milyon ang patong sa ulo ko. Pinadala ho namin yung anak namin na panganay dahil hindi makapag-aral dito sa Maynila. Kaliwat kanan yung raid sa tahanan namin sa Marikina. So pinadala namin po sa Davao. Kinupkup po, inampon ni Mayor Duterte noon. So sabi ko kay Mayor Baste, alam mo Mayor Baste, nung ako ay nagtatago, inampon ng ama mo yung aking panganay na anak. Personal yun. Ngayon siya nakakulong, ako nasa labas. Di, kung ano may tutulong ko, magsabi lang kayo. Yun ang dahilan. So, yung katanungan nun yun, nung inendorso ako, abay siyempre iba yun ang tinuro sa atin nung elementary pa tayo. Maraming salamat, former President Duterte. Maraming salamat, Bro Digong. No? Personal yan ang ugaling Pilipino. No? Magpasalamat ka, good manners and right conduct. Pag nakabaliktad naman yung panahon, baka tulungan naman niya ako at yung pamilya ko. Ganun ang ugali natin mga Pilipino. So thank you po. In-endorse niyo ako. Malaking bagay yun. No? At tatanawin kong habang buhay na utang na loob sa kanya. Dahil alam niyo naman itong eleksyon ngayon, medyo kapos tayo sa panggasolina. Yung ibang kakompetensya natin, sagana. Baka maging patas yung laban. Well, Senator, Harry? pwede ba hong isiwalat nyo anong nangyari at hindi kayo naging kasapi ng PDP-10, no? Dahil nung una, siyempre, hindi sila kompleto, pero kayo po'y tumakbo na hindi sa ilalim ng PDP, no? Pero inendorso siyempre ni Tatay Digong later on. Ano po yung nangyari? Did you really intend na tumakbo kayo as independent? Or kwento niyo po sa amin? Hindi po, Sir Harry, no? Ma'am Maharlika. Susuguin ko lang po, no? Naalala ho ninyo yung last presidential election. Kasama ho ako dun sa unit team ni President Marcos at ni VP Inday Sara. Sabi ko, hindi ho ako nag-apply, no? Inalok nila ako. So sabi ko, baka naman magtaka yung mga kababayan natin. Anong ginagawa ni Unasan yan sa unit team ni Marcos? Hindi ba kasama sila 39 years ago dun sa EDSA? Sabi ko, ganito, para gawin nating simple ang usapan. Ano ang plataforma ng sinasabing unity? Sabi ko, unity. Abay, ako, unity. Di ang nakasalalay dyan, interest ng bansa. Sama ako dyan. Tingnan naman ho ninyo, anong nangyari sa unity? No? Ang nangyayari sa unity. So sabi ko. Nabudol. Nabudol tayo lahat, Senator. Budol-budol. Kayo na nagsabi nun. Ayoko namang personal. Hindi naman tayo nag-aanap ng away. No? So, well, Senator, ako may tanong ako talaga na alam niyo po, talagang kinikilala namin kayo dahil isa kayo sa bayani ng People Power 1986. At pwede ba sabihin niyo sa amin, meron ba kayo nakikita na parehong mga 1986, no? Ano sa tingin niyo?
Nako, Sec. Harry, no? Maharlika, mga kababayan natin, no? Galing na ho tayo dyan sa people power, no? Mahirap yung pinagdaanan natin. People power, peaceful, halos walang dugo na dumana. Hindi ho yun laban dun sa ama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-ipon-ipon tayo noon, 39 years ago, para sa pagbabago, para sa reforma. Hindi ho tayo nag-aanap ng away noon. No? So, 39 years later, ito nyo naman ang nangyayari. No, imbis na umunlad ang Pilipinas, nauwi na naman sa personalan, nauwi na naman sa sobrang tinatawag na partisan politics. So, hindi ko pa ninyo napansin, Englishin ko dahil baka kapusin ako ng Tagalog, no? We have been doing the same thing historically, over and over again, politically, economically, national security, over and over again, and expecting a different result. Paulit-ulit yung ginagawa natin, tapos umaasa tayo, alang-alang sa pagbabago sa kaunlaran, na iba ang magiging resulta. Hindi ho ba may tawag dyan? Yung paulit-ulit mong gagawin, tapos aasahan mo iba resulta. Example po, no? Magbalik tanaw tayo. 1986. Bakit nga ba? Ano sa tingin nyo? Saan tayo nagkamali? Bakit umulit ang kasaysayan sa panibago na namang Marcos? Anong dapat ginawa natin matapos yung 86 revolution? Yun nga ho sana, Sec. Harry, ang ipapaliwanag ko. Di ba 1986 po? Nandun kayo. Di ba? Freedom Constitution. No? Freedom Constitution, revolutionary government to. Ang sitwasyon nun. Ano ang una natin ginawa? Nag-eleksyon tayo. Para bang eleksyon ang solusyon sa lahat nating problema. Sabi ho namin, ang problema hindi tao, yung sistema. Ngayon, balik ko tayo sa katanungan ninyo. Hindi ho ba tayo natuto? Hindi ba natuto yung mga iniluklok natin? So ito ho, self-criticism, Maharlika, no? Sec. Harry, no? Tuwing magpi-people power tayo, pakaluklok natin ng mga bagong halal, bagong luklok ng mga personalidad. Nag-uuwian tayo. Tuwing eleksyon, pakaluklok natin, pakaboto, uwian. Ngayon siguro dapat tutukan natin, no? Itong eleksyon at yung mga darating na araw. Dahil may duda ho kami, may suspetsa kami na ito ay hindi tungkol sa midterm election, kundi tungkol ito sa panguluhan sa 2028. Parang kinakabahan sila siguro. Yung mga may hawak ng kapangyarihan na baka yung ating pangalawang Pangulo ay maging Pangulo. Iba na naman ang sitwasyon. At ang iniiwasan talaga natin yung habulan ng habulan ng habulan at the expense of ano yung mga tunay na problema po. No? Ang tunay na problema, pagkain, pabahay, trabaho, edukasyon, kalusugan. At ngayon, yung tinatawag na the new oil, the new gold. No? Impormasyon, hindi yung marites. Yung, hindi yung fake news. Makatotohanan na impormasyon para bawat isa sa atin, bawat Pilipino, here or abroad, ay makapagdesisyon para sa pamilya nila ng tama. Yun ang hangad natin. Hindi, nagtataka naman ho ako bakit eto na naman, paulit-ulit. Napilitan ho kami magsalita at hindi ho kayo binobola, no? Natuto ho kami sa inyo. Kayo kasi ang lalakas ng loob ninyo, dapat na talaga magsalita ang mga kabayan natin. Senator Greg, naglingkod ka na bilang isang senador ng bayan. Sa tingin niyo po ba, ano yung pinakamahalagang batas na ginawa ninyo na napakahalaga sa ating mamamayan? Ako, Maharlika, medyo mahaba-haba yung listahan, pero yung pinaka lang. Land use, national security. Pag tinatanong mo ako, ano ba plataforma mo, Senator Ronasan? Sabi ko, seguridad. Bakit to seguridad? Kasiguruhan na kakain ng at least 3 beses yung bawat pamilya. Kasiguruhan, seguridad na may bahay, may tahanan. Kasiguruhan na may pantustos ng tuition, edukasyon. Kasiguruhan, seguridad na mapapag-aral natin yung mga anak natin at mapapadala sa ospital, mabibili ng gamot. At kasiguruhan na ang magiging basehan ng desisyon nila ay katotohanan. Bukod ho dyan,
Natutuwa ako nung 2.5 years akong secretary ng Department of Information and Communications Technology, no? Digitalization. Pabilisin. Antena, tower, kable, satellite para mabilis. Ito lang ang punto natin, no? Hindi naman magkakasya kung pagsasabay-sabay natin na asikasuhin yung 120 million Pilipinos. Sino ang uunahin natin? Ang ibig sabihin nun, national priority. Siyempre, unahin natin yung nagugutom, yung naghihingalo. Kaya nga tinawag na food, number 1, clothing, shelter. Pero wag natin kalimutan na habang ginagawa natin yan, protect life, no? Protektahan ang buhay, liberty, kalayaan, at yung ari-arian. Ngayon, i-apply po natin, Mamaharlika, no? Secretary, natutunan ko sa iyo to, ha? Kaya naintindihan nyo. Si Pangulong Duterte, i-apply natin dito sa sitwasyon ngayon. No? Like, mukhang nakakasiguro tayo na buhay naman siya. Buhay pa naman ho siya, di ba? You know, ang sagot, oo. Siguro hindi perfect, 100% yung health niya. Pumunta ngayon tayo dun sa Liberty, Secretary. Kayo po, abogado kayo. Bakit siya nakakulong? Hindi pa naman nahuhusgahan na guilty or not guilty. Anong klaseng sistema yan? Kahit na ba ICC yan eh. Anong sistema yan? So, itinabi na, di ba? Liberty, nakakulong. Magdadalawang buwan na. Anong klaseng justisya naman yan? Yan ba ang aasahan natin na justisya sa International Criminal Court? Yun ang nakakasama ng loob sa mga kababayan natin. Huwag na ho tayo pumunta dun sa property, ibang usapan yan, no? O life muna at liberty tayo. Life o buhay. Kung magkasakit yan, sino mananagot? Yun ang mga katanungan sa puso at isip ng mga kababayan na kailangan sagutin. Yan ho ang mga importanteng bagay. Yeah. Balik po ako sa kasaysayan, no? Na-intriga lang po ako, no? Kasi nung panahon ninyo, yung Chief of Staff si Fabian Ver, ang panahon ngayon itong si Browner. May hahambing nyo ba si Fabian Ver noon at saka itong si Browner ngayon na po pwedeng maging dahilan kung bakit maulit na naman ang kasaysayan? Kung naulit ang Marcos, na hindi tayo natutot, naulit sila, pwede bang maulit uli yung 86 naman? Yung kung saan tayo kinilala ng buong daigdig bilang yung bloodless revolution na yan. Nako, Secretary, mabuti po na itanong ninyo yan, no? Okay, bloodless yung 1986. Pinag-iingatan ho namin na lapitan yung active service. Bakit po? Sila yung referee, sila yung nasa gitna, sila yung fulcrum. Diba ho? May equilibrium, balanse. Dapat patas yung laban. Pag nagkaroon ng pananaw o perception na itong sandatahang lakas, armado ho yan at legal, ha? Legal ang pagka-armado nila, no? AFP, PNP at NBI. Pagsamasamahin mo yung tatlo. Pag nagkaroon ng pananaw na kumakampi sila sa kahit anong panig, alam niyo ho, ang pangamba namin, baka hindi na, pag naulit pa yon, pag napabayaan natin to, pag hindi natin pinairan ang justisya, baka ho hindi na kasing bloodless noong 1986. Yun ho ba ang gusto natin? Pero ano ho ang magagawa natin, Mamaharlika, no? Secretary? Kung ang taong bayan na mismo ang nagsasalita na wala ng pag-asa yung justisya, hindi mo na maasa ng gobyerno na magpair ng justisya, ano po ang magagawa natin? At lalong-lalo na ano ang magagawa ng sandatahang lakas? May mga pamilya ho yan, nanonood ng TV, nakikinig ng radio, nasa social media. Kung sabihin pag-uwi ng general, ano ba naman kayo? Aping-aping na kami. Nagugutom na kami. Sino ho ang susundin nila? Yung pamilya nila o yung tinatawag na chain of one? Yun ho ang inaalala namin. Yun ho ang pangamba namin. Dahil sa nanggaling na ho tayo dyan, Secretary, Mamaharlika, galing na ho tayo dyan. People power, ilang ulit na. Ilang, ang tawag nila, kudeta, mali yung terminology. Ang kudeta, agaw ng kapangyarihan. Wala naman ho kaming intensyon ng mga agaw. Ibang binigay namin eh. So yun ang mga konsiderasyon yan. Kaya nag-aalala po kami at hindi ho normal ang sitwasyon sa ating bansa. Akala ho siguro ng iba, normal, di relax lang tayo. Hindi ho, hindi po. Senator Greg, ano yung malala? Yung panahon ng Marcos Sr. o yung panahon ng Junior? Kasi kasalukuyan, nakita nyo naman na ang Pangulong Duterte ay
illegal na kinidnap nga o dinukot papuntang ibang bansa. Then ngayon po ang mga anti-Marcos critics, katulad ko, katulad ng mga vloggers, yung mga regular OFWs, mga common tao na nagsasalita ng kanilang sentimiento sa social media, ay ginigipit. Parang ang sabi ng mga commenters natin ay parang mas malala pa ang junior kaysa sa senior. Kayo na naka-eksperyensya ng senior at isa kayo sa key persons na nag-voice out o nagdanindigan kaya nakalaya tayo during senior time. So anong pong malala, senior or junior times? Nako, Marlica, hindi ko ako umiiwas na sagutin yung katanungan ninyo. No? Patuloy po namin iniipon ang datos. Dapat po science-based at information-driven tayo. No? Tingnan natin yung katotohanan, yung datos. No? Ngayon, tingnan ho natin ang nangyayari. No? Ngayon, tinatanong namin yung mga negosyante, merong bang investor confidence? Yung mga mangangalakal, foreign or domestic, tumataya ho ba sa ekonomiya natin? Ang sagot nila, hindi. Mababa ang investor confidence. Nagtanong na naman kami. Ito, natutunan ko sa kanila. Alam niyo naman, sundalo na lang naman ako. Hindi naman ako ekonomista, hindi naman ako abogado. No? Tinatanong namin, meron na bang capital flight? Dumalabas na ba ang pondo? Sabi nila, wala pa. Doon ho kami medyo naging interesado. Wala pa.